International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Kukonsultahin daw ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng posibilidad na palitan ang kanyang defense team sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ang mga testigo naman laban sa dating Pangulo, posibleng hindi raw muna ihaharap sa confirmation of charges hearing sa Pebrero. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Matapos ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-schedule na ang International Criminal Court ng petsa ng hearing para sa kanyang confirmation of charges. Ito ay gagawin sa February 23, 24, 26 at 27. 3 oras lang kada araw ang hearing na may break matapos ang 1 oras. Sa February 23, magaganap ang pagbubukas ng confirmation of charges hearing at pagbabasa ng charges laban kay Duterte. Dito rin magaganap ang opening statement ng prosecution o taga-usig ni Duterte at ng defense o yung panig naman ng dating Pangulo. Kasunod ang submissions on the merits ng prosecution. February 24 naman, ipagpapatuloy ang paglalatag ng panig ng prosecution. May nakalaan ding oras para sa submission of merits ng common legal representatives of victims. February 26, nakalaan naman sa submission on the merits ng depensa. Ang February 27 para sa depensa pa rin. Binigyan ang depensa ng mas mahabang oras dahil ito ang unang pagkakataon na magpepresenta sila ng submissions sa merit ng case. Masusundan ito ng closing statement ng prosecution, common legal representatives of victims at depensa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga abogadong itinalaga ng ICC para kumatawan sa mga biktima, ilalatag nila sa ICC ang mga anyay pinagdaanan at patuloy na paghihirap ng mga biktima at kanilang pamilya dahil sa drug war ni Duterte. Bibigyan din daw nila ang kwento ng mga biktima at kanilang mga kaanak. Yung mga napatay na mga kaanak po nila, tapos yung mga emotional, psychological, at mga psychosocial na naging effect, naka-attach na po yung stigma, pati po sa mga surviving na mga kaanak po nila. Kaya yung pong i-argue po namin, yung intergenerational harm po. Posible raw na hindi na muna nila iharap ang mga witness sa korte na gagawin daw nila sakaling matuloy sa mismong trial. Very rare na mayroong in-person na witness. Very rare na may live witness. Kasi talagang ang ipapairal po dito, ang mga argumento nga na dapat ituloy sa trial proper. Hindi po requirement na iharap doon ang mga biktima, bagkos meron nga mga heightened security o risk. Kaya ang talagang ipapakita naming argumento yung mga na-suffered po na harm. Maaari raw na naroon mismo si Duterte kung gugustuhin ito. Article 61 ng Rome Statute, ito po yung sa confirmation of charges. Gagawin po yung confirmation of charges hearing na sa harap po ng ng suspect. Pero meron ding provision sa Article 61 na the suspect may waive his or her right to be present. So, tingnan natin kung anong magiging desisyon ni Mr. Duterte at ng defense on that issue. Kaugnay naman sa napapaulat na posibilidad na magpalit ang abogado ang kampo ni Duterte at mag-file ng apela, tingin ni Andres, hindi ito magiging hadlang sa nalalapit na hearing. Meron po dong sinabi ang pre-trial chamber na maging handa po ang mga parties. Kung ano man pong mga pagrepasong gagawin ng depensa, hindi ko po alam yan, pero hindi po dapat yan maging hadlang para po sa pagtuloy na po ng Feb 23 confirmation of charges hearing. Natanong din tungkol sa posibleng pagpapalit ng abogado si Vice President Sara Duterte na nasa The Hague para dalawin ang kanyang ama. Oo nga, sinabi ko pala na itatanong ko yan. Nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question from President Duterte. Wala pang bago impormasyon mula sa bise tungkol sa napag-usapan nila ng dating Pangulo. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.